Diyos ko po, Panginoon. Anong gagawin ko? Tama po ng hinala. Hindi basta hayop ang pumaslang sa kasintahan ni Ma'am Olivia, kundi isang aswang. Kayo nga ang hindi kadugo dito eh! Mga sampid! Paano nga ako ang naging kahihiyan? May araw din kayong lahat sa akin. Lalo ka ng Sandro ka! Ang yabang mo! Lagi mo akong nilalait! Ay, naku po. Ang anak ni Ma'am Olivia. Bakit naman ngayon pa? Teo, anong ginagawa mo dito? Bakit wala ka sa kasiyahan? Malamok dito. Baka makapulot ka ng malaria. Lola Mercedes? Wala po. Nagpapahangin lang. Nag-aalis po ako ng asar. Baka po kasi makahugalpos ako at gumawa ako ng iskandalo. Magagalit na naman sila sa akin. Bakit? May sinabi na naman ba si Natasha sa'yo? Nagre-reyna-reynahan ba? O si Trisha? Siguro ay si Sandro ano? May bago pa po ba? Medyo iba lang ngayon. Nakikisawsaw pa ang mga anak niya. Kung hindi nga lang po dahil sa dami ng bisita, baka pinatulan ko na. Eh kayo po, ano pong ginagawa niyo rito? Lola, nandito po ba kayo? Nagugutom na po ako. Ay, Katrina, bakit ka pa sumunod? Ang batang ito, oo. Bubalik na tayo ni Nateo sa loob. Mukhang uulan. Tayo na. Bilis, bilisan ninyo. Lola Mercedes, ano po yun? May kasama po ba kayo dito kanina? May mabangis po bang hayop? Ang totoo niyan, Teo. Takbo! Huwag kayong hihinto! Takbo at pagkabutan tayo! Isang gabi ng huwad na pagsasaya ang pistang iyon. Mga pilit ng ngiti, kunwari ay nagkakasundo, gayong isinusuka ang bawat isa. Mga mapanghusgang tingin na pilit ikinukubli sa likod ng kanilang sibilisadong pakikitungo. Ang masarap na halimuyak ng bawang at dahon ng laurel mula sa naglalangis na adobo ay di kayang ikubli ang asim ng kanilang pakikitungo. Iyon ang malinaw na pagkakatanda ng 17 gulang na ako sa gabing iyon. Ano ba yan? Ba't kayo gumagawa ng eksena? Ang dami bisita. Hindi na kayo nahiya. Pasensya na kayo. Ganito talaga tong mga to. Hindi marunong ng tamang asal kasi. Pasensya ka na, Ma'am Natasha. Nasabit lang po ang aking paa sa hamba ng pintuan. Hindi ba't sa kusina ang pasukan ng mga taga-silbi? Doon kayo. At ikaw naman tayo, tumayo ka dyan. Ba't ba hindi mo magaya mga pinsan mo? Maupo ka lang. Napaghahalata ko anong uri ng dugong nananalaytay sa'yo. Sorry po, Tita Natasha. Nagpahangin lang po ako saglit sa labas. Wala pong kasalanan si Lola Mercedes at Katrina. Natasha, ang ibig mong huwag ka ng ingay nakakahiya sa mga bisita. Iyo naman. Kahit saan na ngayon lang, huwag mong galitin si Natasha. Sumunod ka sa sinasabi niya. Opo, Tio Ray. Sorry po. Hindi na po mauulit. May pa-opo-opo ka pa dyan. Binabarkada mo na nga ang mga katulong gumagawa ka pa ng eksena. Napaghahalatang baryo-baryo ang dugo mo. Kagaya ng tatay mo. Shhh, tama na yan. Uy, kumusta? Butit napunta ka. Ang anak ni Ate Olivia, ayan. Si Teo. Halika na, Teo. Halika dito. Lumapit ka. Magpakilala ka, Toto. Magandang gabi po, Mr. Cruz. Opo, kilala ko po kayo. Nabasa ko po... Mr. Cruz, ikinagagalak po namin na nakapunta kayo. Ito po ang mga anak namin ni Ray. Si Sandro at Trisha. Alam niyo ba? Para silang honor student. Alam mo na, mga matatalino, mga magulang. Kaya, natural. Kahihiyan kung ituring ako ng pamilya. Anak ni Olivia at ng driver ni Adolfo.
Yan ang bansag sa akin ng karamihan sa pamilya ng nanay ko. Habang panay ang salita ni Natasha, iginala ko ang aking paningin. Ramdam ko ang kanilang mga mata. Animoy mga lobong gutom na nag-aabang ng mabibiktima. Napansin ko si Lola Mercedes na nanginginig habang akay ang apo niya. Dala ng kuryosidad, sinundan ko sila. Hoy tanda, alam ko na nandun ka kanina sa likuran. Akala mo siguro ay hindi kita napansin na. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Santi. Nandito lamang ako magdamag. Hindi ako umaalis ng kusina. Hindi. Naamoy kita tanda. Ang nakakasulasok na amoy ng oregano at langis ng niyog. Ikaw lang ang may ganoong amoy sa buong kabahayan. Nakita ko din kayong manakbo. Santi, uulitin ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ba ako ay pinag-iinitan mo, ha? Hindi. Kung kainin ko yung cute mo na po, hindi pa rin. Sasabihin mo pa din ba na hindi mo ako nakita? Maninindigan ka pa din ba na wala kang alam, ha? Huwag mong idamay ang apo ko, Santi. Wala siyang alam. At wala din akong alam sa sinasabi mo. Kapag sinaling mo ang apo ko, magkakalinti ka na tayo. Tanda. Matagal-tagal na akong napipikon sa'yo eh. Kaya hindi ko nalamon ang bastardo ni Olivia. Gawa mo! Si Teo at si Sir Ray lang ang totoong dugo ni Sir Adolfo. Iingatan ko sila sa abot ng aking makakaya. Kahit kapalit ng buhay ko. Anong sinabi mo, tanda? Miyembro na din ng pamilyang ito ang mga pamangkin ko. Minsan mo pang ulitin ang mga sinabi mo ngayon. May kalalagyan ka sa akin. Tandaan mo yan. Hindi ako natatakot sa iyo. Alam kong anak sila ng kapatid mo sa ibang lalaki. Alam ko na din ngayon kung sino ang pumatay kay Isagani. Ikaw, isa kang aswang. Sige, subukan mo. Lumapit ka. At nang masiwalat na ang lahat, mamili ka. Aabuhin kita o ikakalat ko na lahing aswang kayo ni Natasha at mangkukulam yung kapatid mo. Hindi pa tayo tapos, tanda. Kawawa ka sa akin. Teo, maaari ka nang lumabas dyan. Alam kong nandyan ka. Lola Mercedes, totoo po ba? Totoo po ba yung lahat ng narinig ko? Pinatay po ng aswang na si Mang Santi ang tatay ko? Hindi po totoong balita na mabangis sa hayop ang pumatay sa tatay ko? Oo, noon ko pa kutob yun. Pero nakamatayan na ng Lolo Adolfo mo bago ako nakakuha ng pruweba. Magaling silang magtago at magsinungaling. Ano na pong balak ninyo ngayon? Kanino po tayo hihingi ng tulong? Kakausapin ko ang tiyuhin ninyo. Karapatan niya na malaman ang totoo. Kapamilya niya si Ma'am Olivia at Sir Adolfo. Mas matimbang ang dugo. Makikinig po kaya siya sa inyo? Asawa po niya si Tita Natasha. Hindi ako sigurado. Pero baka naman, hindi ako takot dahil katotohanan ang sasabihin ko. Dalhin niyo sa akin ang aswang na yon! Huwag niyo hayaang makatakas! Bigla na lang nagkagulo ang mga tao. Nangibabaw ang sigaw ni Natasha. Namalayan ko na lang na nahigit na ang maglola palabas sa harapan ng bahay. Ang tanging malinaw na narinig ko ay inaakusahan ito ni Natasha ng aswang at mangkukulam. Walang may gustong makinig ng paliwanag ni Lola Mercedes. Nakapanood lang ang mga bisita. Wala ni isa man lang sa mga katulong ng bahay ang naglakas loob na ipagtanggol ang matanda. Kung di ka panabukin ng kuya kong si Santi,
Hindi namin alam na may katulad mong halimaw sa bahay namin. Nakakatakot kayo! Hindi po halimaw ang lola ko. Bawiin niyo po yan. Hoy, Bubwit! Huwag kang makikialam dito, ha? Kung hindi ko pa alam, aswang ka din. Gusto mong ipadampot kita sa taong bayan, ha? Ipasusunog kita. Kayo ng lola mo na manilin lang. Natasha, ano bang gulo ito? Buong gabi ka na lang bang gagawa ng gulo? Nakakaya sa mga bisita. Ray! Ang maglolang ito ay mga aswang. Masasama sila. Anong aswang? Napasubra na naman ba ang inom mo? Magpahinga ka na nga. Hindi ba, Yao? Totoo ang sinasabi ni Natasha. Ito ang pruweba, oh. Ano ito, Kuya Sante? Langis yan. Nakuha ko sa bag ng matandang yan. Dating maghihilot si Aling Mercedes. Natural may langis siya. Bago siya kinuha ni Papa. Na maging yaya naming magkakapatid, magaling siyang manghihilot. Hindi ba, Yao? Ganyan talaga ang mga aswang. May langis silang ipinapahid sa katawan upang magbagong anyo at makuha ang lakas sa pamana ng Diyos ng kadiliman na si Aswang. Hindi yun sapat na prueba. Mas kakampihan mo ba ang matandang ito kaysa sa akin na asawa mo, Ray? Natasha, nagsasabi lang ako ng totoo, hindi ito prueba. Maging ako ay may langis pamahid ko sa nananakit na kasukasuan. Ang pamangkin mo na si Teo, siya ang patunay. Na ano? Oh, noon pa man, gusto ko nang makalapit ng loob si Teo. Pero laging nakaharang ang matandang yan. Kinagamitan siya ng pang-akit ng aswang. Para sa kanya lang lapat ang loob ng anak ni Olivia. Hindi po yan totoo. Mabait po talaga si Lola Mercedes. Oh, kita mo na. Grabe kung ipagtanggol niya. Humaling ng pamangkin mo. Malala na ito. Natural. Sa kanya pinili ni Ate Olivia ang bata. Malamang na lalapat ang loob niya doon sa matanda. Ano ba ito? Pinagkakaguluhan na tayo ng mga tao. Tama na. Papa? Ano yon? Sasabihin mo din na aswang ang maglolang Mercedes at Katrina? Hindi po, pero kasi nakita ko po siyang kanina sa likod bahay. Sila po ng apo niya. Doon po sa madilim. Tapos, anong nakita mo? Nakita ko po na... Sandro! Kumuha kayo ng tubig, bilis! Ang bilis ng tibok ng puso mo. Huminga ka ng malalim. Kumalma ka. Nakita ko si Aling Mercedes. Nilalapang isa sa mga katulong natin. Ano? Sino? Si Alma po. Nilapa po niya si Alma. Nakikita ko lang po ang katawan ni Alma. Wasak po. Wala ng puso at butas ang tagiliran. Naandang pa po ang katawan. Isang katulong ang nagpatunay ng sinabi ni Sandro at itinuro kung saan naroon ang katawan ni Alma. Sinikap kong ipagtanggol ang maglola pero walang nakinig sa akin. Ipinagpalagay nila na ginamitan ako ni Lola Mercedes ng mahika upang isipin ko na mabuti sila. Nabigla ako sa kalupitan ng mga tao. Walang awa nilang itinaboy ang maglola sa gitna ng masungit na panahon. Bingi sila sa pagmamakaawa noong dalawa. Akala ko, mabuti kayo. Aswang pala kayo. Mga limaw! Ray, ako na may makikisuyo. Kahit man lang palipasin lang ninyo ang bagyo, aalis kami ng aking apo. Pasilungin niyo lang muna kami. Kahit babantayan niyo kami. Aling Mercedes, nakapatay kayo. Ito na lang po ang magagawa ko, ang paalisin kayo. Sa alaala po ni Ate Olivia, ito po ang huling tulong ko sa inyo. Pagkatapos po nito ay bahala na kayo sa otoridad. Ray, hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako aswang.
Nakakapagluto ako. Kumakain din akong kasabay mo. Ninyo! Natural! Makakaya mong kumain ng normal. Ginagamitan mo ng kaalaman mo sa pangungulam para makakain ka. Alam mo ang totoo, Natasha. Huwag kang magsinungaling. Wala akong ginawang masama. Buong puso ko kayong pinagsilbihan. Maging ang mga anak mo ay aking tinalagaan. Nagpapaawa ka pa. Umalis na kayo bago ko hilingin sa mga bisitang tarakan ka ng kawayan. Oo, aalis kami. Pero itong tatandaan mo, Natasha, walang lihim na hindi nabubunyag at walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Layas! Mga salot! Mangkukulam! Aswang! Bitbit ang mga bagahe nila. Sinuong ng maglola ang nangangalit na panahon. Palihim ko silang sinundan. Kahit pa pinagbawalan ako ni Tio Ray. Humuhuni ang hangin sa lakas ng bagyo. Tila nakakahiwa ang ulan na pumapalo sa aking mga braso at mukha. Sa bawat ihip ng hangin, nadapa ang mga damo. Namumuti ang paligid na balot ng dilim ng gabi. Nakakita ako ng figura ng nilalang na nagpatakbo sa akin. Saan po tayo pupunta, Lola? Ang lakas po ng bagyo. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, Apo. Nandito si Lola para sa iyo. Hahanap tayo ng masisilungan para magpalipas ng unos. Lola Mercedes! Naku po! Teo, ano at lumabas ka? May bagyo! Bumalik ka sa inyo! Delikado dito! Sasama na lang po ako sa inyo. Halika, dumikit ka sa amin. Saka na natin pag-usapan kung paano ka makakabalik sa inyo. Pasensya na po. Diyos king batang to. Kung buhay ang ina mo, baka nahimatay yun ng malamang pakalat-kalat ka sa gitna ng sama ng panahon na ito eh. Kung buhay po si Mama, hindi po kayo mapapalaya si Natasha sa bahay. Panginoon, iligtas mo po kami. Dinig ko ang mga iyak ni Katrina sa bawat ugong ng hangin at paalo ng kulog. Sa gitna ng unos, tanging likod ni Lola Mercedes ang malinaw sa akin. Ang kanyang kukurbadong likod na sa kabila ng katandaan ay sakisag ng katatagan sa aking paningin. Nang muling kumidlat, doon ko napansin ulit ang anino ng nilalang na aking naanag-ag. Nakatitig sa amin ang nanlilisik nitong mga mata. Nagmamasid. Nag-aabang. Doon sa may dulo, may maliit na kubo. Tinutuluyan yun ng mga magsasaka. Doon na muna tayo. Lola Mercedes, ipasa niyo na muna po sa akin ang ibang dala niyo. Kita ko na po ang pagod ninyo eh. Salamat, Teo. Eto, pasensya ka na. Napagbuhat pa kita. Mabuti po ay magmadali na tayo. Mukhang pinapasok na po kayo ng lamig. Kanina ko pa po napapansin ang ubo ninyo. Kanina pa po may sumusunod sa atin. Talagang hindi titigil ang dalawang yon. Katrina, Apo, parinig ka sa akin. Tatakbo tayo! May baon po ba kayong asin? Meron. Pero hindi uubrang asin sa lakas ng ulan na ito. Matutunaw lang. Dalian natin. Mukhang lumalapit. Natagpuan din namin sa wakas ang isang maliit na kubo. Hindi yun angkop na proteksyon sa masungit na panahon, pero yun lang ang pwede naming silungan. Agad iniupo ni Lola Mercedes ang pagal niyang katawan at sumiksik sa kanya si Katrina. Patuloy ang pagsusungit ng panahon. Sa tansya ko ay tila ba lalong lumakas ang buhos ng ulan at lalong naging malupit ang palo ng humuhuning bugso ng hangin.
Aswang po yun ano? Kanina ko pa po yan naririnig. Oo, aswang yang ingay na yan. Nasundan po tayo. Kasalanan ko. Kung hindi ko kayo sinundan. Hindi tayo nasundan, Teo. Sinundan talaga niya kami. Nagkataon lang talaga na hindi titigil yung si Santi. Kanina po sa likod bahay. Kaya mo po kami pinilit ni Katrina na umakyat sa mismong tanggapan nagbisita? Ay dahil nakita niyo po na nilalaban ni Mang Santi si Alma? Oo. Katrina, sumiksi ka dun sa sulok ng kubo. Ikaw din, Teo. Hayaan niyo po na tumulong ako. Pinatay ni Mang Santi ang tatay ko. Di ba po? Gusto ko po siyang igante. Mapanganib ang lumaban sa aswang. Nagpipilit po siyang pumasok. Ayaw niya na may makalam ng lihim niya. Lola Mercedes! Okay lang ako. Hindi ako mamamatay dito nang hindi ko napatitikim itong si Santi ng lupit ko. Teo, marunong ka bang magdasal? Magdasal lang po na itinuro ni Mama. Yung sa rosaryo po. Dasalin mo ang sumasampalataya habang hawak mo ang punyal na ito. Kapag tapos ka na, sabihin mo sa akin. Tapos na po. Sa pagbukas ko ng pintong ito, abangin mo ang hudyat ko. Kapag sinabi kong saksakin mo, huwag kang mag-aalinlangan. Opo. Heto na! Lola! Lola! Ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng hudyat si Lola Mercedes. Bumugso ang malakas na hangin, kasabay ng rumaragas ang tubig na mula sa paanan ng bundok. Nagiba ang kubo na aming sinisilungan. Nilunod ng tunog ng nangangalit na bagyo ang mga tili ni Katrina. Buwan ng Nobyembre noong taong 1964 nang tumama ang super bagyong Ining sa Pilipinas. Napuruhan ang Mindanao at Visayas. Hindi bababa sa 577 ang nasawi. Kasama sa bilang na iyon si Lola Mercedes. Nagising ako na may benda sa aking ulo maging sa aking braso at binti. Napansin ko na hawak pa din ang punyal na pinahawakan sa akin ni Lola Mercedes. Ayon sa mga kasama ko sa bahay, ayaw kong bitawan ang naturang bagay. Natatahimik lang ako kapag ibinalik na yon sa aking palad. Magandang gabi, Madam Venus. At sa bumubuo ng Aswang Diaries, ako po si Theo. Hiling ko na sana ay may mapulot na aral ang inyong mga tagapakinig mula sa aking ibabahaging kwento sa liham kong ito. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo, Teo? Okay naman na po. Hindi na po masakit ang ulo ko. Tanda mo ba kung anong nangyari? Oh? Anong nangyari? Sino po pala kayo? Nasaan po ba ako? Nagbibiro ka ba? Anong sino yan? Natural. Tiyuhin mo. Huwag kang nagbibiro. Ganitong masakit pang katawan ko. Baka mabigwasan kita. Sino po kayo? Ako. Sino ako, Teo? Tanda mo ba? Hindi po. Sino po ba talaga kayong lahat? Ako si Ray. Tito Ray mo ako, kapatid ng mama mo. Mama ko? Nasaan po mama ko? Natural, patay na. Ulila ka na, boy. Ano ba, kuya? Lumabas ka na nga muna. Puro ka kalokohan eh. Talaga bang hindi mo kami tanda? Si Tandang Mercedes, yung apo niya nabubuhit na si Katrina. Sino po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po kilala ang mga taong yan. Ang ulo ko! Ang sakit! Natasha, lumabas ka muna. Pasuyo na din, magpatawag ka ng doktor. Pero... Sumunod ka na lang. di sumunod. Teo, gusto kong maging tapat ka sa akin. Mahal ka ng tito mo, kadugo kita. Umami ka sa amin. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Nagbibiro na ano po? Wala ka ba talaga natatandaan?
kahit konti ng gabi na umalis ka dito? Umalis po ako? Saan naman po ako nagpunta? Bakit po ako umalis? May kasama po ba ako? Mga magulang ko po ba? Teka, sabi po ng lalaki, ulila na daw po ako. Totoo po ba yun? Diyos ko, pamangkin ko. Ang kaawa-awa ko, pamangkin. Pero kawawa ba talaga ako sa lagay na yon? Hindi, dahil salbahe ako. Hindi ako nagsasabi ng totoo. Nagkukunwari akong may amnesia. Noong una hindi ko alam kung bakit. Basta naisipan ko lang, binalak ko na sabihin na bumalik na ang mga alaala ko pagkalipas ng ilang araw. Pero sa mga narinig ko sa paligid, nagpasya ako na panindigan na lang muna. Dahil nais kong malaman ang katotohanan sa mga bagay-bagay. Teo, ito ang ilang photo album. Kapag hindi masakit ang ulo mo, tingnan mo. Sige po. Pasensya ka na sa akin ha. Napabayaan kita. Kung buhay ang ate mo, siguradong magagalit yun sa sinapit mo. Kung buhay ang mama, siguradong hindi ka magpapakasal sa Natasha na yon. Close po ba kayo ng... ano po bang tawag ko sa nanay ko? Kahit yun, ay nalimutan mo. Mama, ang tawag mo kay ate. Close po ba kayo ng mama ko? Sobra na hindi ako pakakasalan ng tito mo kung buhay pang mama mo. Sobra ako sinaan ng mama mo eh. Natasha, usapan namin mag-chewin to. Hindi ka dapat basta sumisingit. Bukas ang pinto eh. Sana kung ayaw mo may makikasawsaw, isinara mong pinto. Nagdaan ang ilang panahon, naging linggo ang mga araw, at ang mga linggo ay naging buwan. Hanggang sa ilang taon na ang lumipas. Natanggap nila ang aking amnesia, at ako naman ay nanindigan na nakalimot. Dumating ang panahon na nakapagtapos kami ng aming pag-aaral. May kanya-kanya na kaming trabaho at sumapit na sa edad na 32. Nang dalhin ni Sandro ang kanyang nobya sa aming bahay upang magbakasyon. Iha! Ang ganda naman ng jade statue na ito. Salamat ha? Sa ongpin ko lang po binili yan. Siya nga. Saan doon? Dumadayo kami doon pero hindi ako nakakita ng ganito kaganda. Sa mga family friend po namin na Chinese. Hayaan niyo po. Ipakikilala ko po kayo. Ma, alam mo ba itong friend kong si Nadine? Makakasundo niyo po. Mahilig siya sa mga lucky charms at feng shui. Abay, makakasundo nga kita niyan, Iha. Hindi ba dapat ako ang purihin nyo? Nagkakiyat ako ng magandang babae dito, tapos kasundo mo pa, mama? Matanong kita, Iha. Ito bang aming si Sandro ay talagang... Kung kami na po talaga? Oo naman po. Ay, sa wakas! Dinilig na ni Venus ang aking hiling. Nakakita ng aking anak ng seseryosohin. Mama talaga. Sinaseryosang turo ng mga pagano. Pagano? Alam mo kasi, Iha, marami akong pinaniniwalaan. Nitong huli kong dasal na sana ay tumino na itong si Sandro ko. Kay Venus ako napatawag. Nakakatuwa naman po kayo, Ma'am Natasha. Ayoko niyan. Ang alin po? Ayoko ng ma'am. Tawagin mo akong mama. Sige po, Mama. Very good. Musika sa aking tengang tawagin mo akong Mama Iha. Eto, tikman mo. Padala yan ng kaibigan ko. Peach tea. Maganda daw yan sa balat. Thank you po. Tita, pwede na po ba akong sumingit? Nandiyan ka na pala. Kailan ka dumating? Kanina pa po. Bakit hindi ka lumapit? Kasi po may bisita kayo ni Natricia. Ayoko po na makaabala. Ay, parang ibang tao. Siya nga pala, Iha, Nadine. Ito ang aking pamangkin na si Theo. Nabigla yata si Nadine sa presensya ko. Nabitawan niya kasi ang tasa ng tsaa na kanyang hawak.
Agad na kumulay sa pinakaiingatang carpet ni Natasha ang laman noon. Inisip ko na baka nabigla lang siya sa pagkakita sa akin. May pilat kasi ako sa muka. Ang haba noon ay mula sa sulok ng aking kanang mata na tumatawid sa kahabaan ng aking pisngi at nagtatapos sa may panga. Pasensya ka na, miss. Kung nabigla ka sa mukha ko kanina, mahirap talagang hindi magulat sa laki ng peklat ko. Sana hindi kita na-offend. Nagulat lang talaga ako. Uy, pero believe na talaga ako sa charm nitong si Nadine ah. Hindi nagalit si Mama sa nangyari. Oo. Akala ko talaga gagamitin ko na ang magic lambing ko kay mama kanina. Grabe pa naman kung magalit yun. Walang preno. Handa ako namang palitan ng carpet kung sakali. Babes, wag na. Hindi naman nagalit si mama eh. Ang totoo niyan kasi, nabigla lang talaga kami sa inasal ni mama. Hindi talaga namin inaasahan yun. Bakit? Ano bang inaasahan nyo na magiging asal ng mama nyo? Nung mga bata pa kasi kami, sobrang pinapahalagahan ni Mama ang carpet na yon. Minsang nakatapon si Teo ng salabat doon. Napaghahataw ng yantok itong si Teo. Tanda mo yon? May nangyaring ganun? Oo, may lagnat ka noon eh. Tapos, sinabihan ka ni Lolo Adolfo na magsalabat. At sa salas na muna. Kasi ilang araw ka nang kulong sa kwarto. Tapos tinakot kita ng gagamba. Sa takot mo, lumigwak yung salabat sa karpet. Pinaghahataw ka ni Mama hanggang sa umawat na si Lolo. Oo, grabe ang pasa mo noon. Nagkulay talong yung pigi mo, binti, hanggang sa may alak-alakan mo. Hindi ko talaga tanda yun. Hayaan mo na. Hindi mo naman tanda eh. Magandang alaala lang. Ibang magmalupit si mama. Siguro sobrang sakit ng naranasan ni Teo. Para hindi niya matandaan ang tuluyan ng buong pangyayari. Ganun daw yun eh. Kapag sobrang traumatic experience, ginugusto ng utak na kalimutan. Kung ganun, buong buhay ni Teo, itinatrato niyang traumatic? Ganun ba yun, Teo? Malay ko. Bakit naman ganyan ang pagkakatanong mo, Tricia? Anong meron? Hindi pa pala namin nasasabi sa iyo ano. Ang alin? May amnesia si Teo. Wala siyang alaala ng buong 17 years niya. Kaya nga ang biro namin ni Kuya Zandro dito kay Teo, 15 anyos lang siya. Kasi yun lang ang naaalala niyang meron siya. Paano nagka-amnesia? Bakit? Hindi ko alam. Basta nang magising ako, ang sabi ng mga tao sa paligid ko, umalis daw ako sa kasagsagan ng bagyo. Pagkatapos nun, ay naaksidente ako. Nakita mo sana si Teo nung bagong gising siya. Parang timang. Hindi makakilala. Tama. Grabe ka. Lahat nilimutan mo. Ang sarap siguro nang wala kang matandaan, no? Bakit naman? Lahat ng pangit na alaala, pwede mong malimutan. Larawan siya ng ganda at karisma, Madam Venus. Magaan siyang dalhin at madaling makasundo. Ang kanyang presensya ay animoy isang lunas sa dilim ng bahay na yon. Isa siyang dream girl kumbaga, pero may kakaibang misteryo na bumabalot sa kanya. Isang bagay na hindi ko mabigyang kasagutan. Hindi ko alam kung nagiging praning lang ako. Pero malaman at matalinghaga ang pagkakabitiw niya ng mga katagang iyon. Tila may nais ipahiwatig. Sa bagay nga ano, may punto itong si babes ko eh. Kung wala kang matandaan, malilimot mo din ang mapapait mong karanasan. Mas mabuti ba talaga ang mawalan ka ng memorya? Parang nakakalungkot yun. Basta para sa akin, mabuti nang nawalan ka ng memorya. Tingnan mo, naging close ka sa amin. Kung alam mo lang kung gaano kang nakakainis, no? Nung hindi ka pa na-aksidente. Gustong gusto kitang ipatiris sa kuya ko. Matanong ko lang, paano ba siya na-aksidente? Yan kasing si Teo. Nung hindi pa nawawalan ng memorya, may kalapit siya na katulong dito. Matanda na yun eh. Loyal sa mama niya. Pero sa mata ko, sip-sip lang ang hukluban na yun. Babes?
Sorry. Napalakas. Sige, tuloy mo yung kwento. Tapos, Ayun nga. Tapos, may apo na yon. Hindi ko natanda ang pangalan. Katrina ang pangalan noon, kuya. Ah, oo, Katrina. Matapang yon. Nananagot kay mama. Isang gabi noong may pista dito, nabuking sila ni Tito Santico na mga aswang pala sila. aswang? Totoo bang aswang? Totoo, babes. Ako nga, oh. Tagal na kitang gustong aswang yan eh. Grabe ka lang kasing magbantay. Ano ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Free na lahat kapag kasal na tayo. Ako, lagot ka talaga sa akin, ha? Hindi ka makakalakad. Uy, mang-iinggit ba? May tao dito, oh. Sorry, Trisha. Oh, tapos, ano nang nangyari? Ngayon, nung maabuking sila, makaawa na huwag daw paalisin. Siyempre naman, hindi kami papayag, ano? Grabe. Buti nga't nanindigan si na mama. Gusto ba namang palipasin pang bagyo? Pinaalis niyo sila kahit may bagyo? Alangan naman, napayagan pa namin sila na tumigil dito. Natural hindi, no? Kaya sinipa sila ni na mama at Tito Santi. At yung si Tayo, parang timang. Sumunod doon sa maglola na yon, nagamitan yata ng gayuma ng aswang. Napulot namin yan sa may paanan ng bundok. Nakandusay, walang malay. At may hawak ng sinaunang punyal. Di ba, Tayo? Tanda ko na may hawak nga akong punyal nang magising ako. Pero hindi ko tanda ang kahit ano na sinabi mo. Hindi mo din tanda kung kanino galing ang punyal? Hindi. Pero sabi nila, nagsisisigaw daw ako sa tuwing aalisin yun sa kamay ko. Mahalaga siguro sa'yo ang taong nagmamay-ari nun. Si Tandang Mercedes? Sino naman magpapalag sa batandang yon? Ano? Ala, babes, bakit ka nagpasag? Hindi ko sinasadya. Nadanggil ng braso ko, sorry. Anong nabasag? Papa, O Trisha, anong nabasag? pa, huwag po kayong magagalit ha. Aksidente po kasing natabig ni Nadine yung baso. May tao ba dyan? Magdala kayo ng walis at pandakot dito sa ganden. May nabasag na baso. Pa, ito po si Nadine. Nadine ang father namin. Stepfather namin siya. Ikinagagala ko po kayong makilala, sir. Tito Ray na lang iya. Katulad ng sinabi ni Sandro. Stepfather nila ako ni Tricia. Pero mga tunay na anak na ang turing ko sa mga yan. Oh, the best dad to. Matanong lang kita na din. Alam ba ng mga magulang mo ang tungkol sa balak nyo ni Sandro? Hindi na po kailangan na malaman nila. Ulila na po ako. Ganun ba? Sinong dadalo para sa side mo kung sakali man? Ay, wala po. Nasa abroad po lahat. Pero may blessings na naman nila po ako. Pa, ano kasi? Ampong kasi sila din eh. Ganun ba? Pasensya ka na sa mga tanong ko ha. Gusto ko lang sana na maramdaman mong welcome ka dito, iha. Na kahit ang pamilya mo, welcome dito. Salamat po. Ngayon pa lang po ay galak na ako. Hindi sa naghahanap ako ng mali, pero hindi mawala sa isipan ko na may kakaiba sa nobya ni Sandro. Parang aral ang mga ngiti niya. Kalkulado. Ani mo'y artista na sinanay ng umiti. Minsan kong nahuli ang tiim na kanyang mga titig. Ngunit di din naman nanatili yon sa kanyang mga mata. Pero hindi ako patatahimikin. May kung anong bumabagabag sa akin sa tuwing makikita ko siya. Kung nasaan man po kayo, hiling ko na panatag po kayo. Sino nandyan? Ako ito, Teo. Nadine? Ano nangyari? May nakain ka bang masama? Wala naman. Medyo hindi lang magandang pakiramdam ko. Alam ba ni Sandro? Teka, tatawagin ko siya. Hindi, wag na. Pabalik na din naman ako sa loob. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Bakit may kandila?
Eto. Sabi kasi nila, wala na daw ang mga magulang ko at pati yung matandang nag-alaga sa akin. Dahil hindi ko naman sila matandaan, ipinagtitiri ko sila. Nadine, bakit? Teo, hindi ka ba talaga nakakaalala? Totoo bang wala kang naaalala? O nagkukunwari ka lang? Ha? Ano bang sinasabi mo? Nagkukunwari ka lang ano? Niloloko mong pamilya mo. Hindi ka totoong may amnesia. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sorry. Ang daya mo naman na din eh. Usapan, paiiyakin mo muna. Sabi ko sa iyo, Tricia, hindi kaya ni Nadine ang maging masama. Anghel talaga siya. Sorry, Teo. Tumayo ka na. Abutin mo ang kamay ko. Hindi ba't parang ang tatandaan na natin lahat para sa ganitong uri ng kalokohan? Parang hindi ka nagkaedad, Sandro. Uy, huwag ka na bang masyadong seryoso? Para binibiro ka lang naman eh. Oo nga naman, Teo. Talaga to. Sobrang seryoso mo naman sa buhay. Kaya ka hindi maging masaya eh. Hindi kayo nakakatawa. Pasensya ka na, Teo. Yan, pinasama mo ang loob ni Nadine. Itong putok sa buho na ito. Boring mo talaga. Sandro, anong putok sa buho? Sinong putok sa buho? Narinig ko na naman ang salitang yan. Pa, nagkakabiroan lang po kami ni na Teo. Biro? Sa pagkakadinig ko, at hindi ginagawang biro ang salitang yan. Tanda mo na, at mag-aasawa ka na din. Yan pa ang halimbawa ng pag-uugali na ipakikita mo sa asawa mo. Ha? Pa, huwag niyo na pong pagalitan si Kuya Sandro. Ito namang si Teo may kasalanan eh. Napiko na agad, binibiro lang naman namin eh. Isa ka pa. Kampi ka ng kampi dito sa kuya mo. Tumatanda na kayo ng paurong. Ayoko nang marinig ang salitang diyan sa pamamahay na ito. Malinaw ba? Ano? Ayusin niyo ulit ang mga sagot niyo. Opo. Hindi na po mauulit. Yes po, Papa. Hindi na po. Doon na kayo sa loob. Teo, pasensya ka na sa dalawang yon. Dapat doon ko pa talaga sila itinama. Okay lang po, Tito. Sanay na po ako. Hindi ako talaga ang may mali. Ang tagal na akong sinasabihan ng mga tao sa paligid. Pero hindi ako makinig. Hindi ko kasi magawang makatanggi kay Natasha. Tito, bakit? Ano pong problema? Atin lang ito, Teo. Pero may pinapupunta na akong magagamot. Mang Jess ang pangalan. Doon sa Rizal. Sabi niya, nagayuma daw ako. Ano po? Medyo malalim din ang ginawang panggagayuma sa akin. Dapat daw yon ay tapos na makalipas ang 6 na taon. Pero ayon po sa inyo, higit sa 6 na taon na po kayo nagsasama ni Tia Natasha. Oo, dapat ay wala na yung bisa. Ayon sa manggagamot, maliban na lang kung kapiling ko ang nanggagayuma. At naitutuloy ang orasyon bawat tapos ng 6 na taon. Ano pong balak niyo ngayon, Tiyo? Unti-unti kong inaayos ang buhay ko. May ilang bagay din akong inaalam. Hintay-hintay ka lang, Teo. Magiging ayos din ang buhay natin. Kung paano niyo yun gagawin ay hindi ko alam sa puntong iyon. Dahil matapos ang ilang araw ng pamamalagi ni Nadine sa amin, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Nagsimula yun kay Nadine, katapos ay si Tricia at nagkasunod-sunod na. Nasa gitna kami ng pag-uusap ni Sandro nang biglang pumunit sa katahimikan ng bahay ang tili ni Nadine. Eto, parang bagay sa kanya to ah. Ano sa tingin mo, Teo? Bagay, may magandang tindig naman ang nobya mo. Pero masyadong kita ang likod niya eh. Eto kaya? Maganda din. Braso lang ang kita. Pero mainit sa simbahan eh. Baka mahilo siya. Hindi ba't mas mainam kung siya ang papiliin mo ng disenyo ng kanyang trahe de boda?
Kiramdam ko kasi hindi niya ako siniseryoso eh. Bakit naman? Kapag kasi pinapipili ko na siya ng damit, laging ang sagot, okay na, pwede na. Baka nahihiya. Nadine! Bakit? Anong nangyari? May maitim na nilalang na nakasilip sa bintana ng banyo. Pula ang mga mata, mahaba ang dila. Ano? Lumabas kayo! Tingnan ninyo ang buong paligid ng bahay! May nakapasok! Natatakot ako sobra. Nandito naman kami. Huwag kang mag-alala. Sandro, samahan mo na muna sa silid niya si Nadine para makapagbihis. Nakatapis lang ng tuwalya, oh. Oo, sige. Tayo na, Nadine. Sasamahan muna kita para makapagbihis ka. Sige. Salamat. Pero magmatsyag pa rin kayo at patuloy na magpaikot ang tauhan sa paligid. Ano daw, Tiyo, ang balita? Wala namang nakita maliban sa mga bakas ng kamay sa labas ng dingding ng bahay. Bakas po? Oo. May team na bakas ng kamay. At hindi karaniwan ang lapad noon. Parang sa kapre daw. Anong isinisigaw ni Tricia? Talaga namang may tao doon? Baka tauhan lang ng bahay. Titingnan ko po, Tiyo. Tricia, ano? Ikaw ay nakapanloob lamang at nananak mo, may pakalalaki dito. Papa, tulong! May nambabato po sa kwarto ko. Yung wala anino na itim na nilalang. Napagod na ang mga tauhan sa kahanap noong mga tumakot kay Nadine at Tricia pero walang nakita magdamag. Ano po kaya ang mga yon? Wala po akong maisip, kundi maligno. Bakit naman kaya tayo mamalignuhin? Kung kailan naman tayo may bisita. Maayos naman po siguro ang sitwasyon, Tiyo. Ray! Samahan mo ako sa manggagamot! Ano? Natasha, anong nangyari sa iyo? Hindi ko maintindihan. Naliligo lang ako eh. Pagkapa ko, may pantal ng pabilog sa binti ko. Nang nagtutuyo na ako ng katawan ko na malayan ko na lang nasa mukha ko na. Ayon sa manggagamot, nakatuwaan lang si Natasha. Kung saan siya napulot, hindi matukoy ng manggagamot dahil dayo lang ang nasabing nambati sa kanya. Mga ilang araw din siyang nagdusa, pero kalaunan, gumaling siya. Nakatulong din si Nadine. May alam pala ang nobya ni Sandro sa mga halamang gamot at lalo yung nakadagdag sa kanyang halaga sa mata ni Natasha. Naku, Nadine. Salamat talaga sa pagtuturo mo sa akin na maligo gamit ang pinagkuluan ng dahon ng bayabas. Mabuti naman po't nakatulong. Hindi lang basta nakatulong. Nawala talaga ang mga pantal ko. Lahi ba kayo ng manggagamot? Hindi po. Natutunan ko lang po yan sa aming katulong na taga Quezon Province. Buti na lang at hindi ka manggagamot, Iya. Kung di, kontrapelo kayo ng bibiyanin mo. Po? Bakit po? Mangkukulam yang si Natasha. Kuya, anong pinagsasabi mo? Oy, bakit? Hindi mo pa ba ipinapakita sa mamanugangin mo ang mga manika mo na magkukulam? Hindi ka nakakatawa. Ang ganda naman po mangkukulam ni Mama kung ganon. Naku, ang batang ito. Ako yata ang kinukulam mo. Ako po? Bakit po? Oo, ikaw. Nakakagayuma kang bata ka. Wala na. Nahumaling na si Mama ng tuluyan sa nobya mo, Kuya Sandro. Hindi mangkukulam ang aking pagkakasalan, ma. Anghel yan. Anghel ba o kampo ng kadiliman? Ang kakaibang misteryo na nararamdaman ko kay Nadine ay nagkaroon ng kasagutan. Isang gabi na umalis ang mag-iina kasama si Tio Ray, naiwan si Nadine sa bahay. Ako lang ang kasama niya. Dahil may kalakihan ng bahay at may mga katulong naman,
hinayaan ko lang si Nadine at nag-abala ako sa mga papeles na aking inaasikaso. Hanggang sa naisipan kong lumabas ng aking silid. Nakakangalay talaga maghapong mag-asikaso ng papel. Kumusta kaya ang nobya ni Sandro? Naghapunan na kaya? Teka, nakamusta? Ano yun? Amoy insenso? Saan galing? Sa kwarto ni Nadine. Nadine? Anong ginagawa mo? Teo, sabi ni tama nga ako. At tama sila ng kutob. Ano? Anong sinasabi mo? Anong yung lumalabas sa likod mo? Anong nangyayari dito? Halika dito. Sabi ng mga taga-bulong ko, hindi ka daw totoong nakalimot, Teo. Umamin ka na. Bago kita parusahan sa pagsisinungaling mo. Oo, totoo. Ano ngayon sa'yo? Ano itong itinututok mo sa akin? Aswang ka ba? Maligno ang impacto. Ako ngayon ang sagutin mo. Kung hindi, itatara ko ito sa'yo. Bigay ito ng matandang pinagkakautangan ko ng aking buhay. At alam ko kung paano ito gamitin. Umayos ka. Teo, hindi mo na ba ako kilala? Alalahanin mo ako. Wala akong kilalang sa dilim kumukuha ng lakas. Ang tanging kilala ko ay laging sa kabutihan tumatawag. Si Lola Mercedes. Teo, ako ito. Si Katrina. Nabasag na ang ilusyon ng nobya ni Sandro. Ang babaeng perpekto ay walang iba kundi ang nagdalaga ng si Katrina. Nagbabalik upang maghiganti sa pamilyang ng api sa kanila. Ayon sa kanya, isang mayamang Chinese ang nakaampon sa kanya at sa kasamaang palad ay pumanaw na ang mga yon sa aksidente. Totoo ang lahat ng sinasabi ni Nadine kay Sandro, maliban sa totoo niyang pagkatao. At yun ang aking naging buhay. Mabuti at sa mabubuting tao ka napunta. Hindi sila sinala sa bunot. Pero naging mabuti silang magulang sa akin. Sila din ang tumubo sa katawan ni Lola sa morgue. Pero ang karunungang itim na gamit mo, Galing sa libro ni Lola Mercedes. Sinuway ko ang lahat ng bili ni Lola. Hindi ko siya sinunod. Sa dilim ako tumawag. anong ginagawa mo? Bakit ka naguhubad? Magbihis ka nga. Tingnan mo ang mga marka sa likod ko. Anong mga sunog ba yan? Palatandaan niya ng aming kasunduan na sa oras na matupad ng aking paghihigante, kukunin na nila ako. Ano? Ano bang ginawa mo, Katrina? Nadine ang pangalan ko. Kalimutan mo na si Katrina. Namatay na siya nung gabi na namatay si Lola Mercedes. Ako na si Nadine Cheng ngayon. Isang babae na nakasangla ng kaluluwa. Hindi ito ikasisiyan ni Lola Mercedes. Alam ko. Pero ito lang din ang alam kong paraan upang makaganti sa kanila. Ano yung lumalabas sa'yo kanina? Yung maitim. Yung ipinangtatakot ko. Yung maligno na nakita ni Tricia. Ang nagbigay ng pantal kay Natasha. Magaan pa yan. Maghintay sila. Kung ganon, ang sigaw mo sa banyo noong gabi? Ay, peke yun. Pero totoong nagtawag ako ng kakapit sa dingding. Bilib na bilib ang mga bobo. Hindi ka ba nag-aalala? Na baka mabuking ka ni Natasha? Kung mangkukulam din ang babaeng yon, malalaman niya. Mas mataas ang dala ko. Mali. Hindi pala. Nangangaliwa lang siya. Nangingilalim na ako. Bago pa man niya malaman kung ano ako at ang dala ko, nasalanta ko na siya ng tuluyan. Nag-aalala pa din ako para sa'yo.
Para na kitang kapatid noong nandito kayo ni Lola Mercedes. Loobin mo na lang na magawa kong lahat ng balak ko. At ikaw, ano namang dramang meron ka? At nagkunwari kang may amnesia. Gusto kong malaman kung talaga bang namatay sa sakit ang mama ko. Kung anong motibo ni Santi sa paglapan niya sa tatay ko. At kung totoo ba ang bulong-bulungan ng mga katulong na sa kulam namatay si Lolo Adolfo. Sa ginawa mo ba, may nalaman ka naman? Nalaman ko mula kay Tio Ray na ginayuma siya ni Natasha. Paano naman niyang nalaman yun? Nagpatingin siya doon sa mga gamot na kung tawagin daw ay Mang Jess. Yung taga Rizal? Alam mo din ang tungkol sa kanya? Suki na siya ng mga umampun sa akin. Sa amin siya bumibili ng insenso niya. Siguradong mabibiglang matandang yon kapag nalaman niyang naging desisyon ko. Nadine, si Tio Ray, nagbago na siya. Alam kong may sama ka ng loob sa kanya pero Teo, wala akong galit sa'yo at ayokong magkaroon. Kaya kung pwede lang, wag mo nang ituloy yan. Bawat may kasalanan sa amin ni Lola, magbabayad. Wala akong paliligtasin. Nandito na sila. gulo ito kapag inabot ako dito sa kwarto mo. Nadine? Nandito ka ba sa kwarto? Bilis! Magtago ka dun sa kabinet. Ha? Teka, Ray! Sandro! Welcome back! Namiss kita. Grabe ka namang makahalik. Parang 1 taon tayong hindi nakita ah. Hindi na ako makapaghintay sa kasal natin. Ako din naman. Pero konting tiis na lang. Kung ako nga ang masusunod, ayoko na sana ng engagement. Diretso kasal na lang. Hindi pwede yon, syempre. Gusto ko na ipagyabang kita sa iba. Mag-iinggit ako. Loko ka talaga. Tara, naghihintay si na mama. At may mga pasalubong kami sa'yo. Sige na, mauna ka na. Susunod na ako. Aayusin ko lang ang pulbos ko at pati lip gloss. Nabura kasi eh. Ayan nga, kumapit na sa labi mo. Pahilin mo nga. Ayoko nga, bakit ba? Ipagkikita ko ito sa iba. Iinggitin ko din ang puto ko sa buho na si Teo. Uy, sabi ng papa mo, wag mo nang babanggitin ang salitang yan ah. Sus, sino namang makikinig sa inutil na yon? Sunod-sunuran lang naman yung kay mamay. At sino siya para sabihan kami? Hindi naman namin siya totoong tatay. Tinatawag lang namin na papa ang gonggong na yun para magsipsip. Sandro, Pero siyempre, sa iba lang ako ganito. Kapag ikaw ang usapan, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. wow naman. Touch ako. Totoo yun. Oo, naniniwala naman ako. At salamat. Sandro! Nasaan na si Nadine? Kanina ko pa hinihintay. Ibibigay ko itong mga pasalubong. Papunta na po! Sunod ka kaagad ha? Kaya ka pala nagsusuka nung gabi sa likod bahay. Oo. Sa tuwing hahalikan ako ng hayop na yun, nasusuka ako. Akala ko nagdadalang tao ka na nun. Mas nanaisin ko pa na magpabuntis sa maligno kaysa sa demonyong Sandro na yon. Ayusin mong mata mo. Nakikita ang talim. Alam ko. Paano? Una na ako? Siya nga pala. Eto oh. Ano to? Iwas gulo. Diyan ka na. Iwas gulo daw? Sabi niya eh. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Nadine? Depende sa sagot mo. Kung hindi, ipapabugbog kita kay Kuya Sandro at Tito Santi. Tama si Nadine. Iwas gulo nga ang iniabot niya sa akin. Dahil nang mahuli ako ni Trisha na lumalabas ng kwarto niya, iniabot ko kay Trisha ang regalo. Sinabi ko na ipinasasabi ni Nadine na ilihim yon sa mama niya. Buti na lang at nang buksan ni Trisha ang regalo, mukhang naging balido ang ginawa kong pakulo dahil tumango siya habang mukhang sayang-saya. Kapag may mga ganitong pabigay si Nadine, sabihin mo sa kanya,
Sa'yo na lagi ipadaan. Sige, sasabihin ko. Ang laki talaga ng ipinagbago mo nung nagka-amnesia ka. Talaga ba? Oo, sobra. Medyo nagka-crush na tuloy ako sa'yo. Nagka-crush ka sa putok sa buho? Si Kuya Sandro lang naman ang may issue nun sa'yo. Kikisakay lang naman ako eh. Kung tapos ka nang tingnan ng regalo niya na din sa'yo, tara na sa baba. Kanina pa nagtawag ng hapunan si Tio Ray. Pinunta namin yung herbalist na inirekomenda mo na din. Magaling siya. Natumbok niya ang idinadaing kong sakit. Mabuti naman po't nakatulong sa inyo si Mr. Chua. Puring-puri ka nga. Dahil ang dami mo daw na inirefer na customer sa kanila. Magaling po sila. Kaya hindi po ako takot na irekomenda sila. Nabanggit sa akin ni Sandro na hindi ka pa daw nakakapili ng trahe ni Muna mo. Bakit? Kung halaga ang problema, hindi mo yun dapat intindihin. Piliin mo kung anong gusto mo. Kami ang bahala doon. Hindi pa lang po ako makapili ng disenyo. Ano yun? Galing sa salas? May halima po na nakapasok. Ano? Dito ka sa tabi ko na din. Magtawag kayo ng tanod at mga tauhan. Nakapasok na dito sa dining area. Naku po! Gumawa kayo ng paraan! Nadine, saan ka pupunta? Hetong sa'yo! Aswang! Hindi tinablan. Anong klaseng aswang yan? Alis, aswang! Alis! Kuya! Akala ko talaga katapusan ko na. Ngunit hindi lang yun ang naging problema ng gabing iyon. Isa sa mga katulong namin sa bahay ang nakakitang patay na ang isang kasambahay sa may likod ng bahay. Ang naturang katulong ay walang iba kundi ang katulong na tumayong saksi laban kay Lola Mercedes. Nang gabing pinalayas ang maglola nung gabi ng handaan. Halos hindi na makilala ang naturang katulong. Wakwak ang dibdib at maging ang sikmura noon. Pakisabi sa mga tanod, salamat. Ito ang munting halaga pang merienda. Iabot mo na lang. Maraming salamat po. Salamat din. Sila na ikaw mo ang bahala sa pagpapalibing. Hindi ko maintindihan ang nangyayari dito. Nadine, baka naman aswang ka, pero hindi ka nagsasabi. Chong, hindi po magandang biro yan ha. Itutulad niyo din po ba ako sa maglolang pinalayas niyo? Nadine, kanino mo narinig yan, Iha? Narinig ko po sa mga katulong. Sabi nila, may maglola daw na pinalayas dito. Dahil sa nagsumbong sa inyo ang kuya niyo na aswang ang maglola. Ay, Iha, hindi yung ganon. Ang siste kasi ay... Sabi po nila, kahit ang lakas ng bagyo, ipinagtabuyan niyo po sila. Kahit pa may sakit ang matanda noon. At ang liit pa ng apo. Nadine, ayan, pinaiyak na ninyo. Chong, ano bang problema ninyo, ha? Biro lang naman yon. Heto naman. Pwes, hindi po yun magandang biro. Bisita po si Nadine. Hindi yun siya dapat ginaganyan. Okay. Sorry, Naineng. Huwag ka nang umiyak. Wow. Pampamas. Sakay naman ang mga gunggong, oh. Tayo, sa tingin mo, ang alin po? Sino kaya sa mga taga rito ang aswang? Hindi ko po alam. Kung may makakaalaman po nun, sa palagay ko ay kayo. Loko ka. Anong tingin mo sa akin? Aswang? Gago ka! Kuya Sante, bitiwan mo si Teo. Ano? Ha? Kakasaka? May mali po ba akong sinabi? Putulin ko kaya yung dila mo.
Bakit po ba kayo nagagalit? Totoo lang naman po ang sinabi ko. Kayo po ang posibleng makaalam nun. Dahil kayo ang isa sa pinakamatagal na rito. At kayo rin po ang namamahala sa mga katulong at tauhan. Yan bang ibig mo sabihin? May iba pa po ba? Hindi ko masasagot ang tanong ninyo. Wala po akong masyadong alam dito. Baka sakali, ang ako na walang amnesia ang may alam ng sagot sa tanong ninyo. Ha? Pas walang silbi yun. Sandro, bakit pa? Totoo naman Buti nga ang amnesiak na yan marunong makipag-usap. Yung Teo na dati, akala mo kung sino driver lang naman ni Lolo Adolfo ang ama. Tama na yan. Yang panlalait mo kay Teo ay sagad na. Tiri, Matagal na kitang pinapalampasan, no? Pero ngayong malapit ka nang ikasal, nararapat na din na ito ang maging malinaw sa lahat. Ray, tama na! Tama na? Tumahimik ka dyan, Natasha. Hindi mo itama ang anak mo. Pwes, ako ang gagawa nun. Lumugar ka, Sandro. Ay, Ray. Lamigan mo lang. Tumahimik ka, Sante. Ikaw, Sandro, naging anak ka dito dahil inako ko kayo ni Tricia. Pero ang totoong dugo dito ay si Teo. Anak man ng driver o kung sino. Anak siya ni Ate Olivia. Ang panganin anak. Tito Ray, tama na po. Nakakasakit na po kayo. At ang pananakit ninyo kay Teo, kung may sampi dito, kayo yon. Ilugar ninyo ang sarili ninyo. Lalo ka na, Sante. Kinukuya kita gawa ng kasal namin ni Natasha, pero hindi ibig sabihin noon ay pwede kang maghari-harian dito. Natasha, yung asawa mo. Ray, pagod ka lang at puno ng stress. Tayo na sa kwarto ha, mag-usap tayo. Halika na. Lalabas muna ako. Diyan na kayo. Grabe naman. Para biruan lang Sobra. Babalik na ako sa kwarto ko. Nadine, pasensya na. Pero uuna na din ako magpahinga. Kita tayo bukas. Mahal kita. Good night. Pwisit. Kadire. baka mauka na naman ang pisngi mo niyan. Nangingilabo talaga ako sa tuwing hahalikan niya ako. Nakakaawang katulong na nilapan ng alaga mo. Ano nakakaawa sa kanya? Dapat lang sa kanya yon. Kaya nagkaroon ng dahilan ng mga demonyong pamilya ni Natasha para palayasin kami ay dahil sa huwad niyang pagsaksi. Kung ako yon, pati mukha niya durog. Ipadudukot ko pati dila niya. Kung gano'n ay... Hindi ko gawa yon. Hindi mula sa aking nilalang yon. Hindi mo ba napansin si Santi sa hapunan? Ang lansa ng amoy niya. Si Mang Santi ang pumatay doon sa katulong? Oo. Nilapan niyang katulong. Kung alam mo, bakit mo pinasugod ngayong gabi ang nilalang mo? Nagkaroon tuloy ng palusot ang hayop na yon. Para ibaba niyang depensa niya. Iisipin niya na kalusot siya at uulit pa siya. Dahil akala niya, may magiging palusot pa siya ulit. Uy, Nadine. Anong nangyayari sa'yo? Dugo? Dumudura ka ng dugo? Manahimik ka nga. Palo ito. Palo? Paanong palo? Napuksa ang nilalang ko na tinawag. Kaya may palo ako. Itigil mo na kaya ang plano mo. Ikaw lang ang nagdudusa. Ito nang huling beses na babanggitin mo yan. Kapag inulit mo pa, idadamay kita. Hindi ko inialay ang aking buhay sa kadiliman para lang huminto ako. Nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Ang alalahanin mo ay ang alamin ng tungkol sa kamatayan ng mga kadugo mo. Mga alingas-ngas lang ang naririnig ko. Wala pa akong makuhang solidong patunay. Pwes ako meron. Tungkol nga lang sa pagkamatay ng mama mo. Ano? Kalmahin mo yung loob mo. Minsan akong inimbitahan ni Natasha sa kwarto niya. Aksidente niyang nabuksan ng isang maliit na baul.
Nakakita ko ng manikang maliit at may nakadikit na larawan ng isang babae. Anong itsura ng babae? Kamukha mo. Para ka palang pinila sa nanay mo. Maliban sa hugis ng pangat baba mo. Mama? Si Natasha yun ah. Umpisa na ha? Ano? Mama! Papa, tulong! Tulungan niyo ako! Anong nangyayari? Saan mo gustong unang pumunta? Ay, buti naman at tamang katulong. Bakit, Sandro? Teo, ipag-drive mo kami. Dadalhin natin sa ospital si Tricia. Sumuka ang kapatid ko ng mga bulate. Oo, Madam Venus. Binarang sila ni Nadine. Yun ang umpisa. Kagaya ng inaasahan, walang nakita sa mga test ni Tricia. Ipinagpalagay na galing sa inihaw na dalag ang mga isinusuka niyang bulate. Pagdating namin sa bahay, tensyonado ang paligid. May doktor na tumitingin kay Natasha. Nasa sala naman si Tio Ray. Wala pong nakita sa mga lab test. Baka daw galing lang sa inihaw na dalag. Isinama niyo pa si Nadine. Okay lang po. Gusto ko pong damayan ng kaibigan ko. Salamat sa pagmamalasakit mo sa kanya. Pa, magpapahinga na po ako. Kita na lang po tayo bukas. Sige, huwag ka na din gumising ng maaga bukas. Pahatna na lang kita ng umagahan mo sa kwarto. Opo, salamat po. Si Mama po, nasa kwarto. Pinapatingnan ko sa doktor. Ano pong nangyari? Nagmamasahe ng likod ko ang nanay mo. Nagbigla na lang siyang nag-uubo ng walang tigil. Kasunod doon, bigla na lang siyang subukan ang buong dugo. Ma! Para nang sinasalot ang pamilyang ito. Wala ding nakita ang doktor na tumingin kay Natasha. Ang sabi baka ulcer. Mahilig kasing mag-diet si Natasha. Sa gitna ng mga problema, tuloy ang plano sa engagement party ni Sandro at Nadine. Nagkaroon na yon ng petsa, Nobyembre ng taong iyon. Ayon sa isang eksperto, swerte daw ang kabilugan ng buwan, kaya yun ang petsa na pinili. Bumahan ng kasiyahan sa gitna ng mga problemang hindi pa nare-resolba. Malapit na. Pwede ko na bang malaman ang plano mo? Hindi. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo na tibayan mong loob mo. Hindi magiging madali para sa pusong mamon na kagaya mong mangyayari. Ano? Kung hindi mo kaya, papayuhan kita na magbakasyon ka na muna sa ibang lugar. Pamilya ko ba din si Tio Ray? Oh, Panginoon ko! Teo, nasaan ka? Madali ka! Pagpunta ka dito! Tulungan mo kami! Nadine! Anong ginawa mo? Sabi sa'yo eh, kung hindi mo kaya, umalis ka. Tia Natasha! Bakit po? Nagsusuka ng berde ang tiyuhin mo, Teo. Ayaw tumigil. Sama ng pakiramdam ko. Teo, magpatawag ka na ng doktor. Bilisan mo! Opo, Tia. Kung kailan naman malapit ang engagement party, saka naman nagkaganyan si Ray. Ano po sabi ng doktor? Walang makita. Baka daw sa kinain ng masama lang ang tiyan. Kapag na lumipas ng ilang araw at ganun pa din, ipapatest na. Kawawa naman. Pwede pa din namang matuloy ang party kahit wala si Papa. Ano bang sinasabi mo? Dapat nandun siya. Hindi ko naman siya tatay. Siya na din ang nagsabi, hindi ba? Okay na ako na wala siya. Kung gusto niya, apang buhay na siya magpahinga. Okay yan. Ano ba kayo? Umayos nga kayo magtsuhin. Teo, huwag mo sanang masamain ang sinasabi ng dalawang yan. Matagal ko nang minamasama. Wala naman pong kasinungalingan sa sinasabi ni Sandro at Mang Santi. Kita mo naman, kahit ang kadugo niya walang kontra. Paano na lang sasabihin ni Nadine?
Naiintindihan mo ko. Di ba na din? Pilit kong uunawain. Ang hirap talaga ang aking nobya. Nang gabing yon, aksidente kong nahuli na napuslit sa labas ng magkakapatid na Santi at Natasha. Natural, hindi ko yon palalampasin. Sinundan ko sila. Sa may liblib na parte ng aming ari-arian, sila nag-usap. Naluloka ka na ba, Natasha? Anong ginawa mo? Ito ba ang mahalagang pag-uusapan natin? At anong ako? Ikaw itong namamahala sa mga katulong mag-isa kusinero. Anong ginawa mo? Hoy, hindi ko forte ang manglason. Sa'yo yan. Kaya nga namatay yung si Adolfo ay dahil sa mga halamang gamot mo. Malinis akong trumabaho. Kita mo naman, walang mintis. Patay ang kasintahan ni Olivia. Walang mintis ka dyan. Hindi mo nga napatay si Olivia at ang bastardo niya. Ako pa ang gumawa ng paraan. Mag-isa unang asawa ni Ray. Minsan wala kang silbi. Anong walang silbi? O bakit? Maayos din naman akong gumawa. Peste lang yung si Mercedes. Hindi ko na aswang ang mag-ina. Grabing bantay ang ginawa ba naman? Hindi yan ang problema. Kung hindi si Ray, hindi ka ba makapaghintay? Bakit mo nilason, ha? Kapag namatay yun ang biglaan, mawawalan tayong lahat. Hindi ko gawa yon. Baka ikaw. Hindi ako gago. Nalalasunin ko si Ray nang hindi pa napipirmahan ng mga papeles. Kaya ko lang ginayumang gago yun ay dahil sa mana. Oh, sinong lalason? Anong alam ko dyan? Ikaw itong mangkukulam at may alam sa mga ganyan. Ay, hindi ko alam. Lintek na malas naman. Kung kailan engagement party ni Sandro, madaming mahalagang bisita doon. Baka naman ang pagpapalit mo ang gayuma sa lason. Tumatanda ka na talaga. Gago. Nasa magkaibang lalagyan yon. Sa pangayan na problema ko, kuya. Bakit? Anong problema? Parang hindi na ako gumagana. Nagsusungit ng gago. Kita mo kung paano sinubon si Sandro? Pumapanig ng gago kay Teo. Ano? Nalintigan na tayo niyan. Pero baka naman, napapraning lang ako. Baka tulad lang ng kay Olivia na inakala kong hindi natalab tapos hayon at patay ang gaga. Mga... Wag! Maghintay ka na. Ilang araw na lang engagement party na. Pangako, makukuha mong gusto mo. Basta't magtimpi ka lang. Basta mag-ingat ka. Kailangang mapapayag mo na manahan na niya ang mga anak mo bago matuluyan ang hayop na yon. Ako nang bahala. O paano? Babalik na ako. Baka may naghahanap na sa akin doon. Sige, kakain na muna ako. Kanina pa ako nagugutom. Saan ka na naman pupunta? Baka sumabit ka, ha? Makikipagkita kay Banji. Kanina pa nga dapat. Kung di dahil sa lintek na pagkakasakit niyang si Ray. Maayos na bang lahat? Baka mamaya, matulad yan doon sa isang katulong. Maigi at may nakapuslita sa bahay. Napagmukha natin na yun ang umatake sa babae. Ha? Walang problema. Sa may burol kami magkikita. At doon siya matatagpuan. Natural. Dala niya ang lahat ng gamit niya sa maleta. At ang isang ginto mong alas. Siguraduhin mong mapapabalik ang gamit ko, ha? Diyan ka na. Hayop. Mga hayop sila. Mga demonyo sila. Walang kaluluwa. Hayop. Teo, Walang kapatawaran para sa kanila. Gawin mo ang gagawin mo. Wala na akong pakialam. Hihingi na lang ako ng tawad kay Lolo Adolfo. Ipipikit ko na lang ang mata ko sa gagawin mo kay Tio Ray. ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo at kay Lolo Adolfo. Huwag mong ikalungkot yun. Ang kailangan ko ay makuha ng mga taong yan ang karma nila. Pareho na tayong masunog ang kaluluwa sa impyerno. Minsan, kailangan mong maging demonyo
para pumuksa ng demonyo. Dumating ang araw ng engagement. Wala akong alam sa balak ni Nadine. Pero sabi niya, malaking pasabog ang mangyayari. Hindi nakadalo si Tio Ray sa kasiyahan, pero mabuti-buti na ang pakiramdam niya. Baha ng tao ang party. May inibitahang pianista at musikero din. Ang grande ang handaan. Muling namayani ang amoy ng adobo sa hapag. Naalala ko ang gabing pinalayas ang maglola. Anong iniisip mo, Teo? Naaalala ko kayo. Kami? Ganito din noon. Maraming tao. Nangunguna si Natasha sa pakikiharap sa tao tapos pinagtulong-tulungan kayo. Oo. Pero ngayon, maiibang istorya. Sabi mo eh. Teo, salamat sa pagmamahal mo sa amin ni Lola Mercedes. Para ko na kayong pamilya. Kayo lang ni Lola Mercedes ang nagtrato sa akin ng ayos. Gusto mo ng sikreto? Isang sikreto na sigurado ko hindi mo inaasahan. Pero ikatutuwa mo. Kung sasabihin mo ba? Magaling ng tito mo sa gayuma. Pinagaling ko siya. Sorry, niloko kita, hindi ko sinabi. Ha? Talaga? Pinagaling mo siya? Paano? Inaluan ko ng lunas ang kape ng tito mo. Sa loob ng 9 na araw. Nung nagsuka siya, yun ang lunas. Ipinasusuka sa tiyuhin mong gayuma. Nadine. Pasensya ka na. Nagdusa siya ng ilang araw. Ganun talagang paggamot doon. Salamat. Maraming salamat. At ngayon, oras na. Ano kayang magiging reaksyon ng mga tao kapag nakakita sila ng totoong aswang? Isang tao na magbabagong anyo sa harap nila. Anong? Tumalab na ang inihalo kong langis sa kape ni Santi. Tito Sante? Anong ginagawa niyo? Hindi! Hindi namin siya kaano-ano! Aswang? May aswang oh! Tumawag kayo ng tanod! Puksain niyo ang mga yan! Nadine? Oh! Bakit, Sandro? Dapat magpatawag ka ng pupuksa sa aswang. Tumawag ka din ng saksi. Habulin yung aswang! Huwag niyong hayaang makapatay ng tao! Ano bang sinasabi mo, babes? Sabihin mo sa mga tao. Sabihin mo na, bilis! Na aswang ang tiyuhin mo. Palayasin mo siya. At ikaw, Natasha, ipagsigawan mo na dapat puksain ang kapatid mo. Bilis! Habulin yung aswang! Naluloka ka na ba? Oo! Naluloka na ako! Dahil ito ang oras na mararanasan ninyo ang kalupitan ninyo! Tawagin ninyo ang mga tanod! Nakita ninyo kung paano nagpalit ang anyo ang aswang? Si Santi na kuya ni Natasha ay aswang! Siya pala yung aswang. Pala yan? Siya pala yung aswang. Si Santi. Si Santi, aswang pala. Yung ano ba? Aswang. Kung ako sa inyo, mananakbo na ako. Mararamdaman ninyo ngayon kung paanong tugisin ang umalis ng walang mapupuntahan. Hayop ka na din. Papatayin kita. Walang hiya ka. Bulate! Mama! Tulong po! Ma! Diyos ko po, anak. Anong ginawa mo sa anak ko? Impakta ka, babae ka. Natasha, oras na ng paniningil. Aray! Anong ginawa mo? Uod! Inuud ang braso ko! Ano ba yan? Anong kaguluhan ito? Natasha? Ha? Ano yan? Nilalabasan ka ng insekto sa balat mo! Mangkukulam ang babaeng yan. Kaya siya nagkakaganyan ay dahil sa balikkulam. Nakabawi na mula sa gayumang lalaking ginagayuma niya. Ayan! Ayan mo ang pamilya ng aswang! Kuhanin nyo na!
Sila po yan! Natapos ang pagdiriwang sa isang trahedya. Kinuha at pinagtulungan ng mga tao si Natasha. Napatay si Santi. Bumalik sa katinoan si Tio Ray at si Nadine. Siningil siya ng kanyang karunungang itim. Doon siya sa amin na natili hanggang sa tuluyan niyang nilisan ang mundong ito. Patawad sa pagiging mahina ko. Kay tagal kita ang napabayaan, Teo. Kung mamamatay ako ngayon, wala akong mukhang maiharap sa mama mo. Biktima ka lang din, Tiyo. Pero dapat ako ay nakahalata, ngunit pinili ko ang maging bulag. Hayaan mo, babawi ako sa iyo. May kasalanan din po ako, Tiyo. Nagsinungaling po ako. Wala po akong amnesia. Alam ko, Alam niyo? sinakyan kita dahil naisip ko na isa yung paraan para maging ligtas ka. Patawarin mo ako, Teo, sa lahat ng kakulangan ko. Patawarin mo ako, Teo. Malapit na. Nararamdaman ko na sila. Nandito ako. Hindi kita iiwanan. Salamat ha. Akala ko mamamatay akong mag-isa. Palagi kitang ipagdadasal. Huwag na. Wala na din yung magagawa. Pero sana, ipagdasal mo si Lola Mercedes. Katulad ng palagi mong ginagawa. Oo, gagawin ko. Teo, ihingi sana ako ng isang pabor. Kung maaari, Sige, kahit ano. tawagin mo naman ako sa totoo kong pangalan. Sige na, Katrina, hindi ko narinig. Isa pa. Katrina. Katrina, salamat. Katrina. Katrina! Katrina! Naging abo si Katrina. Hindi ko din alam kung paano. Pero isa lang ang alam ko. Singil yun. Dahil hindi marunong magpalampas ang mga gamit ng espiritual. Ganito natapos ang aming kwento. Habang buhay kong pinapasalamatan si Katrina. Marahil hanggang sa mamatay ako. Hindi na nag-asawa pa si Tio Ray. Ibinuhos na lang niya ang buhay niya sa pagtulong. Ako naman, sumubok mag-asawa. Nagkaanak ako ng 5, pero naghiwalay din kami ng aking asawa. Wala lang, parang basta nawalan kami ng pagmamahal sa isa't isa. Nanatili naman kaming magkaibigan. Kapiling ko ang aking mga anak. May mga apo na rin ako. May kambal akong apo at pinangalanan ko ng Katrina at Nadine. Dala ko ang peklat ng aking kahapon. Ang masasaya at ang malulungkot dahil yun ang bumubuo sa pagkatao ko. Kung may aral man akong napulot, yun ay ang mga katagang binitawan ni Lola Mercedes kay Natasha. Walang lihim na hindi nabubunyag at walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Totoo ang karma. Manatili sana tayong mabuhay para sa kabutihan lang. Maraming salamat po. Teo. Ay, Diyos ko,